Netizens, hindi natuwa at dismayado sa Showtime host na si Vice Ganda matapos nitong i-endorso ang kandidatura ng senatorial aspirant na si Benhur Abalos. Ano, dito totoo. Wait lang, imi-make sure ko. Sana di mo na sinira na yung Mami May. Pero sa'yo na yan, huwag mo na kaming idamay. Disappointing, Meme Vice. Oh my gosh, what kind of choice is this? I love you, Meme Vice, but no vote to Abalos. Pag-endorso ng Showtime host, bukal nga ba sa puso? O dahil ito ay nabayaran ng daang-daang milyong piso? Yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Dadagdagan na naman ang suporta ng kandidatura ng dating Department of Interior and Local Government Secretary na si Benhur Abalos dahil kamakailan lamang ay nagpahayag ng suporta ang unkabogable star na si Vice Ganda para sa kandidatura nito. Sa latest video post ni Vice Ganda sa kanyang Facebook page na may caption na kesa naman yung mga walang kwenta ang pumasok sa top 12 ay dito na ako. At merong hashtag number 1, Benhur Abalos. Umani tuloy ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang nasabing video. At karamihan dito ay hindi ikinatuwa ang naging desisyon ng unkabogable star. At ang iba ay hindi naiwasang isipin na baka nabayaran daw ang Showtime host para i-endorso ang kandidatura ni Benhur Abalos. Pero bago pa man ito in-endorso ang dating DILG Secretary ay matatandaan na nauna nang nagpahayag ng suporta ang pambatunan liberal na noon ay dating Vice Presidente na si Leni Robredo. So, now, here's my thought about this issue. Doon muna tayo sa pag-endorso ni Vice Ganda kay Benhur Abalos. Because for me, medyo nakakagulat siya. Ako personally nagulat doon sa pag-endorso ni Vice Ganda kay Benhur Abalos. Because we all know na Vice is very vocal when it comes to what's happening to our government, when it comes to what's happening to our country. Isa siya sa palaging bumuboses ng mga kung sino yung dapat iboto, na dapat ganito, dapat ganyan. Siya yun eh. I am not saying na hindi karapat-dapat si Benhur Abalos. Okay? Let's be clear on that. I am not saying na hindi siya karapat-dapat. But we all know na Benhur has a very, very controversial issue when it comes to campaign funds. Alam natin lahat yan. Particular na dun sa allegedly na overspending niya sa kampanya. Diba? Kasi kung matatandaan natin, last year pa lang, tad-tad na ng pagmumukha ni Benhur Abalos ang bawat kalsada, ang bawat eskinita sa buong Pilipinas. Nakita ko din niya, nakarating ako sa Metro Manila, dito sa Laguna, sa probinsya, sa mga liblib na lugar, talagang tad-tad ng pagmumuka ni Benhur Abalos. Yan nga ang dahilan kung ba't mainit sa Pilipinas kasi mas marami pa ang puno. Wala na. Pangit na tuloy ng punchline ko. Sabihin ko sana, mas marami pa yung pagmumuka ni Benhur Abalos kaysa sa mga puno. Kaya lang, wala na. Yan na yung joke na yun. Oh, balik tayo dito. Di ba, tad-tad eh. Alam natin lahat yan. Nakita ng dalawang mata natin yan talaga. Natad-tad talaga. Last year pa lang. And upon seeing those tarpaulins, no, yung sandamakmak na tarpaulin, hindi mo maiwasang isipin na, putya, magkano kaya ang ginastos nito? Magkano na kaya ang nagagastos nito sa kampanya? Di ba, mapapaisip ka din eh. Kaya nga, di ba, hindi ko matandaan kung anong month, no, at hindi ko matandaan kung sino yung reporter na yun, yung nag-i-interview sa kanya. Pero kung matatandaan nyo, uminit yung usapin na yan, yung overspending niya sa campaign, at kung saan mas lalo pa yun uminit dahil dun sa interview sa kanya nung isang reporter, na kung saan tinanong siya about dun sa pag-spend niya at kung gaano nakalaki yung nagagastos niya sa kampanya. And makikita mo na nag-fumble dun si Benhur Abalos sa pagsagot. So, people think na there's something talaga dun sa paggastos niya sa kampanya. Kumbaga, naging validation yon nung mga haka-haka ng mga tao na, okay, totoo nga. Hindi makasagot na maayos eh. So, ganun yung naging thinking ng mga tao. And the week after that, kung mapapansin nyo, yung mga tarpaulins, nawala eh. Ayaw ko kasi, ako napansin ko, dito sa amin, parang bihira ako na makita si Benhur. Dati, kahit saan ako lumingon, nandyan si Benhur eh. Ngayon, nawala. Simula nung uminit yung topic, yung usapin, about dun sa pag-spend niya ng campaign funds, kung magkano na nagagastos niya sa kampanya. Nawala lahat. Hindi man lahat, may mga pailan-ilan, pero hindi kasing dami dati. Diba dati? Benhur here, Benhur there, Benhur everywhere. Kaya lang yun nga, nawala. Nakakamiss din si Benhur. Pero diba, because of that, nagkaroon ng idea yung mga tao na, uy, teka lang, parang ang laki na ng ginagastos na ito Magkano lang ang sinasahod ng senador? So, paano niya babawiin to? So, doon nagkaroon ng tagging na magkokorap lang itong si Benhur Abalos. Kasi nga naman, technically speaking, mathematically, paano mo nga naman babawiin yung mga nagastos mong yun? I am not saying na magkokorap ha. Hindi ko sinasabi na korap o magkokorap si Benhur. Pero,
hindi mo maiiwasan ng mga tao yung masabi yung ganun eh. Naisipin yung mga ganung bagay. I am not saying din na malaki na yung nagagastos niya sa kampanya because who knows, di ba? Siya lang naman na nakakaalam kung magkano na nagastos niya saka yung accountant niya, di ba? It's just, yun yung nakikita ng mga tao. So, that's it. Doon nagkaroon ng negative image si Ben-Hur Abalos. Aminin man natin o hindi, at feeling ko naman naramdaman yun ng team ni Ben-Hur o ni Ben-Hur mismo na because of that issue ng mga campaign materials na sandamakmak sa buong Pilipinas, isa yun sa may malaking impact kung bakit parang medyo tumagilid yung Ben-Hur Abalos, yung kandidatura ng Ben-Hur Abalos. So, nagkaroon na ng bad image, ng negative image. Kaya ang pinagtataka ng mga tao ngayon is, bakit biglang in-endorse ni Vice Ganda? What happened? What happened, di ba? Si Vice Ganda, na kilala mo na kritiko ng mga trapo, mga politiko na may something. And gaya nga nung sabi ko, hindi maiiwasan ng mga tao na ganun yung isipin kasi sobrang contradict eh. Unless magkakilala sila personally siguro, that will make sense, no? Kaya ang tanong is bakit? Bakit inendorso ni Vice Ganda si Ben-Hur Abalos? And ang makakasagot lang niyan is si Vice Ganda mismo. And as of this moment, wala pa naman siya nare-release na statement o kung anong reason niya kung bakit niya sinuportahan si Ben-Hur Abalos. Pero I'm pretty sure na mapapaliwanag niya yan. No? Magaling magsalita yan si Vice. Kaya niyang ipaliwanag yan. I'm not saying na totoo yung sasabihin niya or what, pero magaling magsalita yan. Mapapaliwanag niya yan kung bakit niya sinuportahan yan. Trust me. Ngayon, kung bayad man sa dyan, no? Na hindi naman lingid sa kaalaman natin yung mga nangyayaring bayaran sa mga influencer o sa mga artista when it comes to election o sa endorsement. No? Alam naman natin yan na mayroong ganyang kalakaran talaga. Kung sakali lang nabayad siya, ang tanong, magkano? Magkano? I will give you estimation kung magkano yung possible na maging talent ni Vice Ganda kung sakali nabayad siya. Kasi syempre, tayo din naman nakaka-receive din naman tayo ng mga offer na mag-endorso ng mga ganyan. So meron tayong idea kung magkano yung kalakaran, kung magkano yung presyuan sa pag-endorso sa mga kandidato. Meron din ako niyan, hindi ko lang tinatanggap kasi naman. Magbe-base din tayo doon dahil nga may idea ako sa ganun. And syempre magbe-base din tayo sa market value ni Vice Ganda. Doon muna tayo sa bagay na politics yung i-endorso mo. Either politicians yan or party list or what man, basta politics. Mas malaki ang bayaran dyan compare sa mga brands. Brands like halimbawa yung mga McDonald's, Jollibee, San Miguel Corporation, yung mga malalaking brands. Kung halimbawa, ang kontrata mo doon sa mga ganong brands ay 50 million. Possible na pag sa politics, ay mag times 4 yan, times 5. So kung halimbawa sa mga brands ay 50 million ka, possible sa politics, papalo yan ng mga 250,000. 250 million. Kasi 50 million kasi mga brands times 5. 250 million. Ngayon, bakit mas mahal ang pag-endorso sa mga politiko compare sa mga brands? Kasi alam naman natin yan na pag politics kasi, di ba? Siyempre medyo magulo ang politics. Kapag nag-endorso ka ng politics, malaki yung backlash niyan. Pwede kang mabash, pwede kang ma-cancel. Kasi di ba, politics hindi naman lahat mag-a-agree sa politics. Hindi naman tayo iisa ng mga pambato. So malaking gulo, malaking trouble yung papasukin mo kapag pumasok ka sa pag-endorso ng politiko o ng kung ano mang related sa politics. Malaking backlash yung pwede mong abutin dyan. Kahit nga i-endorso mo ng libre yan yung bukal sa puso mo. Backlash pa rin ang aabutin mo dyan. Bashing pa rin na matindi aabutin mo dyan. That's why malaki ang talent fee pag sa politics. Kasi nga naman, di ba, isasacrifice mo ba, isusugal mo ba yung karera mo para dito sa politiko na to na may chance na masira yung karera mo. Pwede ka ma-cancel, pwede ka ma-bash, pwede ka mabura sa mapa ng industriya. Isasakripisyo mo ba yun ng ganun-ganun lang sa maliit na halaga? Siyempre, hindi. Kasi, di ba, isasakripisyo mo ba yung career na meron ka para i-endorso yung isang politiko na alam mong may tendency na makakancel ka? Of course not. But if the price is right, dun magkakatalo. And if you will ask me kung magkano ang TF ni Vice Ganda, kung sakali lang nabayad siya dito sa pag-endorso niya kay Ben-Hur Abalos, I think mahina ang 300 million dito. Bilang ako ay isa ding influencer, hindi kasing laki nila, of course, pero meron naman akong hint kung magkano yung pwede niyang maging talent fee. And I think that's mababa yung 300 up to 500 million. Diba? So, ganun siya nagre-range. Laking pera, no? But again, I am not saying na bayad si Vice Ganda. Hindi ko sinasabing bayad siya, and
kung bayad naman siya, wala naman akong magagawa doon, wala naman akong pakialam doon. Kasi nasa sa kanya naman yun eh. Kasi kahit naman i-endorse niya yan, o kahit sinong politiko, ako pa rin magde-decide kung sino iboboto ko. Hindi kasi ako nakikinig sa kung sinong tao na ito iboto mo ito iboto mo hindi. Kaya nga tayo binigyan ng sarili-sariling utak eh, di ba? Para mag-decide kung sino yung dapat iboto natin. So kung endorse niya yan, okay, pwede ko i-consider, titingnan ko, but hindi sigurado na iboboto ko yan. Kung bayad man siya dyan, okay lang din sa akin. Di man ako nagbayad eh. Diba? Pero let's be honest here, no? Without hypocrisy. Kung sakali na ikaw yung operan ng ganun kalaking halaga, anong gagawin mo? Tatanggihan mo? Good for you kung matatanggihan mo because I am pretty sure na hindi lahat ng tao ay nakayang tanggihan yung ganyang kalaking halaga. Diba? Mapapaisip ka din eh. Ako mga kaibigan, hindi ako plastic na tao. Yung mga sinasabi ko lagi yan may basis. Kumbaga, alam mo yun, it happens, nangyayari yan. Yung mga ganyang bagay. Diba? Mapapaisip ka eh. Sa totoo lang. Real talk, mapapaisip ka eh. Ang laking halaga niyan. May tendency ka talaga na masilaw. Imagine, 30 seconds video. Wala pa nga yata 30 seconds video yun. Bigyan ka ng 300 million, 5 to 500 million. Kahit nga 100 million, mapapaisip ka eh. Diba? Pero kung matatanggihan natin, maganda. Kasi alam naman natin na kung magbabayad yan ng ganun, alam natin kung anong mangyayari. Kaya kung matatanggihan natin, maganda. Pero let's be honest na hindi lahat kayang tanggihan yan. And in reality, marami sa atin nasasabi na tatanggihan yan. Because hindi kasi sa atin in-offer. No? Iba pa rin pag sa atin in-offer. Madaling sabihin na hindi ko tatanggapin niya kasi wala ka ma-offer na gano'n eh. Diba? May making sense mga kaibigan. Huwag kayong magalit sa akin ha. I'm just saying na yung katotohanan. Diba? Na mapapaisip ka talaga. Again, I am not saying na bayad si Vice Ganda. Ha? At kung bayad man siya, wala siya, choice niya yun. Buhay niya yan eh. Siya naman magdadala nun. But if not, no, at kung talagang bukal sa puso niya yung pag-endorse kay Benhur Abalos, maybe dahil in-endorse din siya ni Lenny, same din. Wala din ako magagawa kung in-endorse niya yun. Choice niya yun eh. Diba? It's her choice. Hindi ako magagalit sa kanya kasi karapatan niya yun eh. Hindi ko ugali makialam sa choice ng ibang tao kasi ako personally, ayoko din pinakikialaman yung mga choice ko. And sometimes, especially, lalo na sa politics, minsan mas maganda yung, alam mo yun, huwag ka na lang makialam. Hindi dahil wala kang pakialam sa lipunan, di ba? Magkaiba yung wala kang pakialam sa lipunan sa nagagalit ka dahil gusto mo yung choice ng ibang tao ay kagaya din ng choice mo. That's a very different thing, di ba? Hayaan natin sila kung anong gusto nilang iboto o kung sino yung gusto nilang iboto. Huwag natin silang kagalitan dahil iba yung choice nila sa choice natin. Tama na itong mga to pasabog ng pasabog. Wala pang nananalo. Kung sino man yung nagpapapotok, di ko kayo iboboto. Shoot ako eh. We should learn how to respect their choices. Diba? Kasi in that way, maybe, respeto din nila yung choices natin. Yun naman ang essence, meaning ng salitang democracy. It's a free country. It's a democratic country. You have a choice. Choice mo yan. Go. Choice ko to. Hayaan mo ko. Ganun lang kasimple ang buhay mga kaibigan. Politics is very stressful. Election is very stressful. Putang ina talaga, paputok ng paputok ko. Matalo ka sana kung sino ka man. Diba? Napaka-toxic ko tuwing election. And kung ikaw gusto mo ng payapang buhay, let them. Hayaan mo sila. Diba? Mas magaan yun, mas masaya. And also, I am not saying na Benhur Abalos is not qualified to be a senator. Ako personally po mga kababayan. Sorry kung meron man ditong boboto kay Benhur or kung nanonood man si Benhur Abalos, si Secretary Benhur Abalos yun. Ako po personally hindi ko kayo iboboto because meron akong reason kung bakit hindi. Hindi ko iboboto si Benhur pero sa totoo lang, if you will look to other candidates, senatorial candidates, walang halong plastic, mas better naman si Benhur. Opo, totoo, hindi ko siya iboboto pero kung ikukumpara siya sa ibang tumatakbo, mas better naman si Benhur. Hindi ko siya iboboto just because meron akong mas buo na eh. Okay na yun, okay, at hindi siya nakapasok. Hindi ko sinasabing hindi siya qualified, hindi lang siya umabot dun sa 12. Hindi ko alam kung pang ilan siya pero hindi siya umabot. Nagigets niyo yung point ko. Pero kung titingnan mo, mas madami dyan. Mas better si Benhur Abalos. So, pwede na lang natin siya i-consider. Kasi iya si credentials eh. Naging mayor, naging congressman, naging DILG secretary, and I think naman yung panunungkulan niya bilang DILG secretary, maayos naman yung naging pamamahala niya. So, may something din talaga sa kanya eh. Diba? Hindi ko sinasabing karapat dapat siya o hindi karapat dapat o siya yung best pick. Hindi, what I'm trying to say is, kung ikukumpara sa iba, mas better pa rin si Benhur Abalos. Ayoko sana mag-name drop, pero kung ikukumpara kala Willie Rebillame kala Philip Salvador, madami dyan, mga nasa top 12, pero alam mong mas, kung walang pamimili, sige na, si Benhur na lang kaysa yung mga yan. Diba? So, yun, pasensya na po, Sec.
No? Maybe next time, baka po pwede. So, that's my thought. No? You can choose kung sino man gusto nyong piliin, mga kaibigan. Hindi ko kayo huhusgahan. Choice nyo yan, and I will respect that. Again, it's a democratic country. Pero kaunting pakiusap lang, no? Na just make sure na bago kayo pumili, do some research, no? Tingnan nyo mabuti yung background, yung credentials ng tao, kung karapat-dapat ba siya na iboto. Do some research lang. Yun lang yung pakiusap ko. Kung sino man yung lumabas sa research yung nakarapat-dapat, up to you, I will respect that. Diba? Let's end this election with respect. Okay? Vote wisely, mga kaibigan. Tanginang yan si Wisely. Sino ba yan lagi nalang vote wisely? Sino ba si Wisely? Fucking Wisely.